Okay. Praise the Lord. God is good. All the time. Kahit pa may bagyo. Amen po. Umulan, umaraw. Talagang God is good all the time. Amen. Praise God. Hindi ko na-expect na ganito pala ang kaulan na yung buwan. Ano po? Ano bang buwan ngayon? July. The 7th month. At praise God, nakita ko po yung kabutihan ni Lord na maapoy sa mga puso ng mga pusa ng family. Kasi kahit umuulan, meron kami napuntahan. In fact, nung nagdadrive ako, hindi magaganda yung daan. Ano po, malalalim yung butas. Tapos may mga lugar na parang bumaba ang mga putik. At hindi po kayo in-stop sa pag-attend para mag-worship. Amen. God bless your hearts. Amen po. Okay. So, without further ado, tayo po ay mag-pray muna para mas malaki, mas dako, mas daghan ang mga panalangin na ihatag sa ato ng Ginoo. Amen? So, let's all pray. Ang puta. Blessed be the name of the Lord. The name of the Lord, most holy. Napakasarap nung worship, Lord. Walang kasing sarap. Yung mga love lyrics na in-express through the worship, Lord. Thank you, Holy Spirit, for leading us into the very heart of God the Father. And of course, the enthroned Messiah, the Lamb of God, Jesus Christ. Na above all, pinakamataas pa rin, Lord, ay ang pangalan ni Jesus Christ. And this is for the glory. This is where God the Father is glorified. So, Father, this morning, nagpapasalamat kami. I-convert namin positive na bukas ang langit, sobra Lord, kadaghan, ang kusog, ang ulan. And I know in the Spirit, parallel ito, na marami, malakas, Lord, ang buhos sa Espiritu Santo. Thank you, Lord. It's an open heavens. So Lord, naniniwala kami that this is, Lord, more nagagawa ng positibo kesa negative na effects, Lord Jesus. Thank you because ang aming mga hearts karon, Lord, ang kasing-kasing namin, Lord, ay ready na to receive your word. Ang prayer namin, the anointing, ang madinig namin ang boses mismo ng Holy Spirit. Hindi lang open heavens, but Lord, also open our spiritual vision, open our spiritual understanding, lose discernment, lose perception, excite, Lord, excited ang bawat isa, stir the hearts of everyone here this morning. Lord God, all the glory sa inyo lang, Ama, in Jesus' name, kita tanan. Sabi lang, Amen and Amen. Praise God. Now, bago po ako magbigay ng homily, basahin muna siyempre natin, kasi Sunday ngayon. Ano nga ang Sunday? Sunday is the Lord's Day. Ano? The Lord's Day. Today is the Lord's Day. Well, araw-araw naman. Pero this is when Yeshua Mashiach, Jesus the Messiah, rose from the dead. Amen. New life. Ganda. First day of the week. Unang araw sa buong kasimana. Blessed ng power sa Ginoo. Mabuti pinili ni Lord yung number 1, hindi yung number 3, hindi number 4, hindi number 7. Sa Old Testament, number 7, kay perfect, holy. Pero ngayon, ang New Testament, ay gusto tayo i-bless ng Ama natin all week long, beginning from the first day, day 1. So wala na po dahilan na tayo po matalo ni Satanas. Amen? Because yung resurrection ni Ginoong Jesucristo speaks of what? Ultimate power ng Ginoo, triumphing over sin, triumphing over Satan, triumphing over death. O, di ba? Dami. So, wala pa. Kung triumphant ang Ginoong Jesucristo sa sin, wala na pong dahilan na magkaroon ng kanang obstacle or obstruction sa pagduol nato sa Ginoo. Tama ba? Okay? Wala na talagang dahilan pa na makalapit tayo kaya ang suman to makahinder sa ato sa paglapit sa Ginoo, sa pagduol sa Ginoo. Kasalanan.
Sabi ng Bible, your sins have separated you from God. That caused the breach. Kanang nagkaroon ng bangin, no? Na biyak, guba, itong atong connection sa Ginoo because of sin. But praise the Lord, the perfect sacrifice ang Ginoong Jesucristo. Wala na yun. He died once and for all. That's how powerful the gospel is. Simple it may be, but very powerful. Hindi kayang tapatan. Alam nyo, ang buhay natin sa lupa, masarap. Pero blessed na kita kung makalagpas na sa 80, no? 70, 80, di ba? Well, lalo pa kung bigyan ka ng 120. Pero ambot lang, kung sino pa di gusto makakakuha ng 120 na anyos, no? Tubuan ka pa daw ng ngipin, pero murag sa iring na. Sabi, no? Pero okay lang. Long life. Pero kahit pa ilong life ang buhay natin dito sa lupa, ang problema, hindi siya immortal until the rapture. Di ba? Mag-loosen pa rin ang ating mga elasticity sa skin, di ba? Dagan pa itong mga mabawasan yung buhok, mabawasan, tanan yun. At meron din naman nadadagdagan. Ano nadadagdagan? Madami din madagdagan, pero hindi natin gusto. Madagdagan sa sa cholesterol, fats, blood sugar, ba? Mga dili gud maayo sa lawas, di ba? Di maganda sa katawan. Yun yung mga tumataas, pero yung mga maayo, to mga nabawasan. Okay. Pero one day matapos 'yan. Tatapusan 'yan when the Lord Jesus returns. Ang redemption na inintay na lang natin, bodies, di ba? Waiting for the redemption of our bodies, sabi sa Romans chapter 8. At the great transformation na to, no? The metamorphosis. Kita na mga corruptible ay magkaroon na ng incorruptible, mortal maging immortal na, ang kahiya-hiya na estado natin karon maging glorified na. Wow, what a wonderful day. That is why it is called the blessed hope. Wala na gyud ng katulad ito, no? But we cannot really predict when the exact day or the hour. No man, not even the angel. So, kung kamatuoran tong mga lumabas sa gumawa sa baba ni Jesucristo, Ginoo ni Jesucristo, totoo yun. Hindi ito pwedeng mali. Dili baka ako ng Ginoo, di ba? So, hindi natin pwedeng sirain yun. But, we can discern the what? Maybe not the day nor the hour, but the signs, the times, and the season. Yun pala. Amen ba? Okay. Now, from Aurora to Cagayan de Oro, kasi dito na lang, kasi sa ako naman, sa Manila, from Manila to Baguio, kasi yun ang paborito kong puntahan pagka gusto ko. Well, kung hindi ako ganun kataas yung oras, Tagaytay. Pero sabihin ko na lang Baguio, no? Sa una, ang Baguio, parang 6 hours drive sa una. Kasi magdaan ka sa mga poblasyon, daan naman itong Bulacan, Pampanga, Pangasinan, hanggang makarating ka doon sa tip ng La Union. So sa una, 6 hours. Karon, 3 hours na lang. Wow! Na-cost cut. Ano po? Nahati sa kalahati. Bakit to? Kasi noong una, you only have North Luzon Expressway. No? NLEX. Pero nadagdagan man yung NLEX, nagkaroon ng para bang SC-TEX, Subic, Clark, Tarlac, no? SC-TEX. Alam ni Dudoy ito eh. Dahil lagi nagpupunta sa sa Subic. So, SC-TEX, no? So, then, taking NLEX, SC-TEX, nadagdagan na naman. Super good na paspas na highway. T-Plex, Tarlac. So, SC-TEX ends sa Tarlac. Then from Tarlac, dinagyan na naman nila ng T-Plex. Tarlac, Pangasinan, La Union Expressway. So, nakat na gyud ang 6. Now, na-notice natin, tanan karon, ang lahat ngayon, nag-shorten, no? Tinuod dili. Kagabi ba, nagkwentuhan kami ng mga amahan, mga tatay, mga tatlong tatay, the three kings, mga haligi, at mga nagmamahal na supporter ni, kumbaga si Moses na ay Aaron and Hur. Meron siyang si Brother Puro, si Brother
John Ray, saka si Brother Jojo. So, kwentuhan kami, kay kusugid kayo ang ulan. So, nagkuhan kami, anang butong. yung yung na mainit. So, kwentuhan lang kami, mga minamahal, tungkol sa, ang topic, puro sa end times. Uwi kami sa end times. Kasi nasabi ni, I think si Brother Jojo ba yun? Sabi niya na, Pastor, bakit sa isang buwan ngayon, parang 2 linggo na lang? Ha? Totoo hindi po? Ang bilis na ngayon ng isang buwan. Ang isang taon, parang, dati mahaba, 4 seasons ba? Di ba? Pero ngayon, hindi na sinusunod yung 4 seasons, lalo sa Pilipinas. Kaya wala man season dito. Sige ulan. Pag hindi ulan, init, no? Hindi natin matansya ba dito sa Pilipinas? Pero 3 lang, malaman mo, mabilis na isang taon. Bakit to? Pasko, summer, saka pasukan. Pagkatapos sa pasukan, Pasko. Pagkatapos sa Pasko, summer. Pagkatapos sa summer, pasukan. So, bilis na gud kayo ng kuwan ba? Ang paspas, no? Ang communication, ang transportation, tanan, pati ang time. So, everything is like, sinabi na, space, time, and matter are all relative. It seems, mga minamahal, na the whole physical universe ay nag-follow sa prophecy ng Ginoong Jesucristo, na for the elect's sake, I will shorten the days. Uy, kinikilabutan po ako. Alang-alang sa mga pinili. Kasi kung hindi ko dadaliin yung oras at yung araw, walang masave. So, nai-excite ako doon. Na ba't ko nabanggit kanina yung mga highways? So, cutting short din yung time, yung travel, tanan-tanan. Ano po? Na nakita ko nga yata, 4 lanes na ba yan? Yung ginagawa. So, it's like, daghan karon ng mga highways, super highways, mga extra na mga daanan, para to speed up things. So, you can really see, not just hear, but see and get to experience the word speed, the word velocity, the word acceleration. Karon ba? Nag-accelerate tanan, ang speed, lahat mabilis. Naniwala po kayo? Kahit dito siguro sa Aurora sa una, doon pa sa Metro Manila, sa mga taas-taas ng mga syudad, maramdaman talaga yung sinasabing fast pace. Pero kahit dito, mararamdaman na. So the awareness ng tanan na creation, na the anointing na para bang, ito na yung time. Now, ba't ko binanggit po ito, mga minamahal, bago natin basahin yung pulong? Pagka magbiyahe ka sa, meron ka tinutumbok na certain destination, like Cagayan de Oro, Davao, or sa akin, in my case, Baguio. Prior to that, along the highway o sa journey, maka-encounter ka every now and then, kada ilang meters, yung sinasabi pong signs, traffic signs, signboard, may mga indicators kung gaano na lang kalayo yung pupuntahan mo. Tama po ba? Siguro, mas kabisado ko na siguro, Iligan to Cagayan Iligan, paglabas mo Iligan, Lugait, di ba? Lagpasan mo yan pa, tapos ano na naman? Ganun lang, Mantikaw, Naawan, Initaw. Pagka nandun ka na sa Lagindingan, dali na lang. Pero sa mga kuwan, makita mo may mga signboard. Pero pag nandun ka na sa Cagayan de Oro, or nandun na kaya ako sa Baguio, or nandun ka na sa Davao, wala ka na masyado makita mga sign. Kasi nandoon ka na, you have reached the destination. Wala na mga indicators na kanang 30 kilometers, 20 kilometers, 10 kilometers. You are already within the city. So karon, mga igsuon, makita na to, wala na tayong hinihintay na signs. Kay tanan na mga signs, nakita na ng mata natin, binabalita na. Di ba? Yung pinakamahirap paniwalaan ng marami dyan, yung pagtuyo ng ilog ng Euphrates, di ba? Hirap yan Yung suba nila na dako, kayo from Genesis to Revelation, nabanggit ito The cradle of civilization. Mahirap ito matuyo. Marami ng conquerors ang dumating sa mundong ito, pero hindi nila nakita ang suba na yan na natuyo. Okay? Daghan na yun ng mga conquerors. From the first, sila Nimrod,
from Nimrod to Nebuchadnezzar to Alexander the Great to Nero. Ay, nako, hanggang siguro yung mga Oriental, sila Genghis Khan, nandyan pa yan, wala yung makabura dyan. Pero bakit nangyari ngayon? Amen? So, ibig sabihin po, kung wala na tayo makita, wala na tayong hinihintay ng mga signs, kay katanan ng mga signs, nandoon na tayo sa loob ng syudad. So, anytime now, the Lord will return. I-exit man ta sa Ginoo bago po kung ano man yung mga matitinding judgments because we are not appointed to wrath. Amen? So ngayon dito papasok. Kung una natin babasahin sa Matthew, mga minamahal, na 2 chapter ang dinivote ng Matthew, sa eschatology. The Lord Jesus, very seldom niya na ma-open ang ganitong paksa sa general public. Well, of course, a little end times doon sa Beatitudes na sa Matthew 7 ba? Matthew chapter 7 no? Ano ba yung pinaka nakakatakot na Matthew muna tayo ngayon, Matthew. Yan. Okay? Di ba? Gusto ng mga lalaki, Matthew? Okay? So Matthew muna tayo. Sa Matthew, mga minamahal, ito yun, 5, 6, and 7, ang Ginoo nagbigay sa ng sermon, no? Na pinakamagandang sermon, it's called the Sermon on the Mount or the Beatitudes. At ang pinakasabi nga nila na nakakatakot dito, here's just a very short para bang space na binigay ni Lord para sa end times. Very short lang. Ay, ang address dito ni Kristo, daga naman mga maminaw, no? Madaming public ba? Ang map, dagan. So, mag-open siya mga parable. So, sabi niya, ito yung nakakatakot dito, verse 21. The Lord Jesus touched a little bit sa judgment. Not everyone that saith unto me, Lord, Lord, shall enter into the kingdom of heaven. So, diligid maayo ng no? Hindi ko gusto yan na verse. Kung pwede lang burahin na nato. Diba? Not everyone, dili tanan na mag-call sa kanya na Ginoo, makasulod sa kingdom of heaven. But he that doeth the will of my Father which is in heaven. So somebody has to really understand what God's will is. So we need to know, understand, but also after knowing and understanding ang will sa Ginoo, we have to execute that. We have to comply. We have to obey. No? Okay. Many will say to me in that day, Lord, Lord. Ito, yung mga Baptist dito, tiniran kita ng mga Pentecostal. No? Kaya yung mga Pentecostal yan, dili sa amin yan. Kaya wala kami propesya. Kaya yung mga Pentecostal, nara kay charismatic. Dami kayong mga gifts sa Holy Spirit. Kami, wala kami. Salvation lang daw sila. So sabi niya, hindi kami natakot dyan. Many will say to me in that day, Lord, Lord, have we not prophesied in thy name? Kay mga Pentecostal, nag-propesya, no? Ako man, nag-prophesy. In thy name, we have cast out devils. So may mga ministry sa supernatural, no? And in thy name, done many wonderful works. But I don't think mga Pentecostal ang tinukoy ni Kristo dito. Kay marami mga espiritista na naggamit din sa pangalan ng Ginoo. Tama ba? Mga faith healer ba? Mga albularyo, mga kanangkuan, di ba? Mga fake. Hindi daw faith healer, sabi si Raida, fake healer. So, kani. And then I will profess unto them, I never knew you, depart from me, ye that work iniquity. So that's a very one. Pero kung gusto ta na mas, sabihin natin, mas klaro, mas dako, mas dagan, itong mga inireveal, punta ka sa chapter 24 sa chapter 25. Okay? Chapter 24, kasi sa una, wala pa ito chapter. Mateo, Marcos, Lucas 1, wala ito yung chapter sa una. Mula Genesis, wala. Kailan lang nila nilagyan niya ng chapter at saka ng verses? For what? Purpose ng reference. Index, para mas madali ba? Madali ba mahanap kung asa man itong kanangkuhan? So, nilagyan nila na numbering system. But that happens ito na late medieval, papasok na sa Renaissance.
Okay, doon nila nilagay para madali na ba? Kaya hirap dito kung scroll So, madali na locator ba, no? So, ito tinanong nila. So, chapter 24, sinimulan ni Kristo sa mga signs. Yun. Okay, I will not tell you exactly when, but I will reveal signs. And daghan to mga signs, ano? Ating natiin sa dalawa. Yung set A na signs, mga kapatid, ay age long, kaya sabihin natin age long, medyo taas-taas, na mga signs. Ibig sabihin, hindi pa nakita mo ito, kaagad-agad. May mga signs na sinasabi pong starters. These are the beginning of sorrows, birth pains. Okay? So, ito mga inkuhan. Pero hindi pa ito. Ano ba to? Makita natin parang hindi maganda yung mga kuhan, no? So, chapter 24. Okay, si sister, nandun siya sa computer. At least, merong parang si Faith dito. Okay, so sinabi ni Lord sa verse 5, 6, 7. Ito, madali natin. Verse 5 to 8. Dagan. Naniwala ba kayo? Dagan ng mga antikristo? Dagan. Yeah, of course, there will be most likely a single ahead in the not too distant future. Pero sa una pa, even sa time sa mga apostles, apostoles, daghan ang mga antikristo. Okay? Yung mga kontra kay Christ, ayaw si Christ, ayaw ang doktrina ni Christ, kinakalaban ang church. Those are all traits ng Antichrist spirit. Pag dili tayo makasubmit kay Ginoong Jesucristo, dalawa lang naman yan pro or con, or pro or anti or anti. No? So, kung dili ka makasubmit, anti, di ba? Okay. So, sabi ni Christ, ganito, no? Deception, apostasy. Okay. Everybody say apostasy. I am Christ and shall deceive many. So there will be a great deception na mangyari, no? Marami magtuturo, ginamit ang pangalan ko, pero layo gyud talaga sa Ginoo. Hindi talaga naka-align sa Panginoong Yesus. So number one is apostasy. Apostasy is deception. Marami ma-deceive. Then you have wars and rumors of wars. And then, sabi ng Panginoon, there will be famines, pestilences, and earthquakes. Di ba? Pestilence, kanang pandemic. Pero alam nyo, hindi lang naman COVID-19. 20, ano man nangyari ito? COVID-19? 2019? Kaya na COVID-19, no? As early as parang August 2019, pero dineclare official 2020 na. Which is the Great Reset. Sinasabi po nila, i-reset man nila, no? Sa prophetic, at saka sa New World Order, tinawag nila ang 2020 na the Great Reset. Whatever that thing is, nagsimula na. Maybe the New World Order ay nagsimula na from that point. So makita natin yung development nila, yung progress nila sa days to come. Ano? So at any rate, mga kapatid, marami na po tayong nakita nito, but these are just the beginning of sorrows. So marami pa siya sinabing signs. But the last sign na lang, okay? Hindi ko na iisa-isahin. Dalawang major sign. One, ang namalapit na ang diin. Ay, ito na. Kasi ito po yung age long. Ibig sabihin, it can be many centuries, a century or many centuries or even 2 millennials. Wow! 2,000 taon na po. Simula nung si Kristo, 2,000 taon na. Lagpas na, 2,000. Pero nakita natin, wala pa man ito nagbalik ang Panginoon, di ba? Di pa siya bumaba, di ba? Taas na yun, no? Pero kita naman ito because yun yung unang segment ng signs. Pero merong sign na tinasabi pong closing. Yun na po yung mga ending signs. Ito na talaga yung mag-mark ng DN. Ano po yun? Dalawa lang. The sharing of the gospel. Pag ang mabuti, ang maayong balita ni Jesucristo sa bawat bayan, bawat pamilya, bawat lugar, bawat sulok, madala. Yan na ang magmamarka ng DN. 24:14. And this gospel of the kingdom shall be preached to all the world for a witness unto all nations, and then shall the end come. Okay? So yan po ang last marker sa earth. Earth sign to na? Earth sign. Wow, may earth sign pa pala.
Pag tanan ng mga earth sign, that will be the last earth sign, magprogreso ito sa taas. Sa taas. Ibig sabihin, aakyat from terres to celeste. Dito na sa langit. Ano? Pag doon na sa langit, ibang usapan na to. Okay? So, dinugtungan ni Kristo yan. Tumalon tayo sa verse 29. Ano po? 29. Immediately, after the tribulation of those days, we're not talking about the great tribulation, we're talking about all the troubles, we're talking about all the kanang mga sufferings diri sa yuta. Immediately after the tribulation of those days, eto na kanina, celestial na, sa langit na. So tapos na sa lupa lahat. The sun shall be darkened, and the moon shall not give her light, and the stars shall fall from heaven. Ano literal stars? Are we talking about literal stars? No, I don't think so. Hindi ko naniwala na literal na star to. Bakit to? Kasi yung buwan lang, pag lumapit masyadong very close range sa lupa, maging devastation na po ito. Sira na yun ang ating panangkuan, no? Kaya nga mayroon tayong high tide, pag malapit-lapit yung pag full moon, di ba? Lalo kung mataas ang buwan, malaki. Magataas ang kuwan, kaya because of the gravitational field, mga minamahal. Now imagine, a city size, isang kalaki, kadako na parang syudad ba, na asteroid, pag-impact sa planeta nato, can create talagang devastating effect. Paano pa kung tanan ng mga stars mahulog? Di wala lang yun na What are the stars na sinasabi dito? Sinasabi po dito ay heavenly powers, demonic powers, angelic powers na nandoon sa heavenlies. There will be a clearing operation based sa Daniel 12 at Revelation 12. Ano ibig sabihin? Yes po. From Daniel chapter 12, sa araw na yon, tingnan natin sis, Daniel 12:1. Bago bagdating ang Panginoong Jesucristo, at that time shall Michael, kinsa to mga kaila diri kay Michael? Okay? Sino si Michael? The chief angel shall stand up, the great prince which is stand for the children of your people, and there shall be a time of trouble sa lupa, such as never was since there was a nation. So ibig sabihin, grabe po yung class nila sa heavenlies, maramdaman yun yung impact, yung ripples, no? Yung bagbakan ng mga power sa kalangitan, mga gods man na, hindi capital letter G God, because there's only one God. Star Wars ba? Grabe class ba? Tama, no? Pwede. Star Wars, yun. Kay stars man sila. Ang mga angelic powers, ang mga ruling heavenlies, tinawag man to sila ng mga stars sa Bible. Okay, sa Job, tinawag silang stars. Si Lucifer ay falling star, di ba? Once upon a time, he was a day star or a morning star. There shall be a time of trouble such as never was since there was a nation. Even to that same time, at that time, so anong mauna? There will be a war. 2, clearing operation. 3, bakit kaya nilinis ang langit? So that it will be a stage. Everybody say stage. Di ba bago lang ngayon na nag-graduate ang mga high school, ang mga college, no? So, saan man yun tinawag yung mga nag-graduate? Sa stage. Yung mga binigyan ng honors, no? Doon sa stage. So, meron pong clearing. Yung mga pangit na mga kontra doon sa stage na dapat malinis, lilinisin. So, lilinisin ang langit for the bride of Christ. Because ang langit, mga kapatid, ang clouds, ang heaven, that will be the meeting place of the bride and the Lamb of God. Wala na pong devil doon, wala na pong power na kontra sa ato. So there will be a clearing. I-clear natin ito. Wow, grabe. Bawat isa sa atin doon dadalhin. So wala na magkontra sa ato. So babagsak sila. Grabe, no? Daniel 12 na. Then, after that sabi dito, that time, your people shall be delivered. You know, di ba sabi ni Lord, after the labor, what follows after the labor pains, yung birth pangs? The delivery. Soon to be delivered.
Di ba? Ano? So, the manifestation of the sons of God. Kita tanan will be snatched up. Kita tanan will be caught up. The sound of a trumpet blast. The voice of an archangel. Klaro na God. Malinis na yung langit. Wala nang kontra. Wala nang place. Now, when you say heavenly, we're talking of powers and authorities. Everybody say powers and authorities. Come on. Sinabi ba ni Ginoong Jesucristo, paki-check daw ang John, I think and I believe, chapter 3 or chapter, I think it's chapter 3. When the Lord Jesus was conversing with Nicodemus, chapter 3 ba? Chapter 3, no? Na diligid di maintindihan ni Nicodemus ba? Born again ka na. Sinabi ni Jesus dyan, ni Lord Jesus, no, sa John chapter 3, mga kapatid, na bakit ko sinabing authority and power? Sabi po ni Lord, do may power din sa earth, pero may sinabi dito na ang gikan sa langit, sa taas. Verse 31, John 3:31. Ana, no? Tingnan natin, John 3:31. He that cometh from above is above all. Ano? Di ba? Power yan, authority. Yung galing sa taas, yung nasa taas, mataas. Kayo, mataas nga yun. Dahil mataas. Alam mo, may mababa sa mataas. Ang mataas. He that is of the earth is earthly, and speaketh of the earth. He that cometh from heaven is above all. So, mas mataas pa, mas mabigat, mas malaki ang power na sa heavenlies. Hindi ba kita malipay, ma-encourage? Dito, para magka-power tayo, marami pong paraan para maging powerful ka dito, pero marami ka rin banggaan na gagawin. Hindi makakuha ang power dito na madali. Kahit nga kumuha ka ng agimat, makipagsapakan ka pa sa mga tikbalang. Nalaki mga kwento matatanda sa una ba? Kuha ka ng power, asa man? Power nagikan sa puso, sa kasing-kasing sa saging. Ganun ba? Nakakadinig na kayo dyan sa kwento sa matatanda. Anong gagawin mo? Punta ka sa ating gabi doon. Punta ka sa ating gabi. Gusto niyo pupunta ka ating gabi? Tapos makakanga ka doon sa puso ng saging. Ibangan mo yung mutya ba? Yung mutya. Parang kabilugan yata ng buwan yun eh. Pero, alisto ka. Bakit? Kasi pagpunta ka pa lang doon, marami din nag-aabang. Mga aswang, mga tikbalang, mga maligno. Ito sabi sa akin. But not that. We're not talking about that. Living the kanang folklore na to. No? Yung mga tales ng mga ninuno natin sa una. Dito, di ka magka-power pag tatlo. Kinakailangan matalino ka. Nakita natin, pag sobrang talino, maging powerful ka. Diba? Sa Jeremiah 9, the wise, the intelligent. Pagka dato ka, marami kang gold o marami kang pera, that is also another form or symbol ng power. No, the rich is powerful. The wise is powerful. Ano pa? Meron din yung physically strong. Diba? Kanang mga Mr. Universe, yung mga mighty man of valor, diba? Mga powerful sa unang panahon. Yun ang labanan nung una. Tagaan talaga. Grabe, no? Praise the Lord. Hindi tayo nabuhay nung panahon na yun, no? Grabe. At least yung nabaril kang ganun. Pero yung tinaga-taga ka, tsak! Hirap kaya nakamatayan siguro yun. Hirap. Hindi ka kagad patay. Unless na siguro ang ulo mo tumalsik. Yun yan, no? So, yan yung mga sinabi sa Jeremiah 9 na mga power. Physical strength, earthly riches, at saka human wisdom. Pero sabi ng Panginoon, hindi permanente ang power na yan. Sa Jeremiah 9. Kung gusto mo makakuha ng power na tinuod, that He knows and understands me, that I am the Lord. Let not the wise man boast of his wisdom, let not the mighty man boast of his strength, let not the rich man boast of his wealth, di ba? But let him that glorieth glory in this. This is the real power.
that He understands and knows me. Na meron siyang personal na koneksyon at pagkakaintindi sa akin. Because I will cover Him, I will be with Him. Amen? Walang tatalo sa Panginoon. I am the Lord which exercise loving kindness, etc. Kaya nga, knowledge of the Lord, very powerful. Now, let's talk about this clash ng heavenlies. Hindi ba tayo matuwa na yung ating mga trials dito, sandali lang? Di ba? Naalala ko si Brother Puro kahapon eh. Sabi niya, alam mo yung mabuhay ka ng kahit magbisaya siya, naiintindihan ko naman. Alam mo yung mabuhay ka, pastor, ng 70, 80. Happy ka na kung blessed ka dito sa lupa. Para mataas na. Sabi ko nga, ako 50 plus eh. Parang taas-taas na. How much more kung 1,000 years? Sino dito gusto mabuhay 1,000 years? Sa millennium na ba? Pinag-usapan na namin millennium. Tapos ang Earth, walay problema, walay banta ang North Korea, walay taas sa presyo, walay inflation, walay COVID. Nakikita ko na. Walay tax. Oo, di ba? Marami mong problema karon, di ba? Ang Earth natin, daming problema ang Earth natin. Think of it na ma-enjoy na to ang Earth na wala pang sin. Amen? Before the fall. Tapos ang nag-rule sa ato, si Ginoong Jesucristo. Can you just, kaya nga, pagka inawit na isang worshiper, maiyak talaga ako doon. Minsan inawit ko yun, hindi ko na makanta yung na He is lovely, He is holy, He is gentle. Kanang ang Ginoo ba? Hindi mo ba makuan yung presence pa lang, presence pa lang. Ano ba yung presence? It's just the awareness pa lang. Kinilabutan na tayo, lumuhod na tayo, umiyak na tayo, ma-change na ang buhay natin just because of that awareness. How much more yung physical, literal presence na nandyan ang Ginoo sa harapan mo. Amen ba? It's not just the awareness. Hindi lang binlutot ka. Hindi lang para bang sinin sa'yo from a distance. But nandyan yun. Grabe ba? Ibang klase. Amen? Siguro sobrang happy natin. Purihin ng Panginoon. And that's 1,000 years. Ngayon, yung 17 years natin dito sa lupa, mabilis pa yung oras. Di ba? Bilis, no? Paano pa yung 1,000 years na normal na ulit yung ikot ng mundo? Hindi na nagpaspas ang oras. Ay, nako. Can imagine. Baka makakain tayo ng mga prutas na hindi pa natin nakain before. Amen? And to think, kita na mga Christians karon, glorified na ta. Na ang mga natural will be the Jews, the Arabs, at saka mga survivors sa Great Tribulation. That will be the natural people for the purpose of reproduction. Kaya dagan naman ito ma-reproduce ng mga tao sa loob ng, end times na to. Okay lang ba sa inyo? Interesting ba? Don't worry. Ano sa paso? Dalawang klaseng tao pagka ang Ginoo nakabalik na dito sa yuta, no? Dalawang klase. Kita na mga na-rapture, glorified ruling class. The glorified class will be the ruling class. Alam naman tayo maghari sa isa't isa. Di ba? Kay we shall be appointed as kings. Baka ikaw, Dudong, naging tapat ka sa Aurora. Ikaw yung principality doon. Wow! Grabe ba? Depende sa inyo kung saan mga barangay. Doon kayo lagay ng Panginoon doon. Pero hindi na kayo normal na tao. Hindi na kayo normal na tao. Hindi na kayo tumatanda. Hindi na kayo gumamit ng Pons, saka ng L'Oreal, saka ng 100,000 na Kedma. Naku, layo malkayan mo nung tanong ako sa airport. Magkano yan? 80,000 sir. Sabi ko, isang bote lang. Gaya niya, may mga dead. Mahal talaga magpa-maintain ng pero praise the Lord, wala na tayong medicine cabinet. Wala na stem cell. Di ba? Sino happy doon? Kahit walang, ano ba yun sa inyo dito? Kahit kapon, brown out, pamula doon sa tubod. Kaya nagkakapisa na ako doon sa Andrew's Pizza. Walay cappuccino, kaya wala daw kurente. Pati diyan nagsumaranding, wala kurente. Laniko, wala niya. May electric company, wala problema. Bakit? Ikaw mismo ilaw. Grabe, dala mo ilaw. Umilaw ka kahit saan ka dumaan. Anong sabi ng mga hindi nakakaila sa Ginoo? Anong tawag sa inyo? Diwata.
Alien. Di ba? Di ba ganda? Pero merong mga natural na mga tao. Sila yung mag-reproduce. Sila yung maging subject na to. Mag-multiply pa po greatly upon the face of the planet. Ito lang, shortcut para lang may idea po kayo. Kasi during that time, sa Battle of Armageddon, nang itatapon ni Lord Jesus yung mga Antikristo at saka yung false prophet. Kasi may, kung manatay Sanctissima Trinidad, Sanctissima Trinidad, Castilla, yung diretso. Kung natay Holy Trinity sa ato, ang Amahan, Ginoong Jesucristo at ang Espiritu Santo, na din na ang Holy Trinity si Satanas. Na siya'y dragon, na siya'y first beast, na siya'y second beast. Ang second beast at saka ang third beast, sila yung magbida sa Great Tribulation. Sila yung mga parang bida dyan. Pero ang power nila gikan sa dragon. Si Satanas man tong dragon, no? Okay? So, yun man ang kakalaban kay Lord Jesus Christ. Kay sila yung magpatakbo dito sa earth, no? Pag wala na tayo, ganun. So, mangyari. Yun na itapon noon. Pero yung dragon, kasi ito daw, maraming ko napag-usapan namin kapon, excited sila. Pastor, end times. Okay, sige, bigyan ko, patikimin ko kayo ng konting end times. This is all taken from the book of Revelation. During the time na kita mag-rule and reign with Ginoong Jesucristo diri sa yuta for 1,000 years, ang mga natural, sila to yung magminyo, sila to magkapamilya, sila to mag-multiply. Okay? Baka ang buhay nila, bumalik sa katulad nila, Matusalem. Maybe na 969. So, healthy yun, ng mga kwan. Diba? Now, si Satanas, ikakadena, hindi pa siya itapon sa lake of fire. Ha? Yung pinakantatay sa Holy Trinity, sa Trinidad, sa Diablo, hindi pa itapon yung Amahan doon sa kwan. Ikulong lang siya. So, during the time na mag-expire ang 1,000 years, ang buong planeta thickly populated na ng mga bago na mga naianak sa time na yan. Now, itong mga tao na to, wala'y alam sa kasalanan. Di nila alam yung kasalanan. Di nila alam siguro. Now, si Satan siguro, 1,000 years doon. Isip naman siya mga bagong gimmick na introduce doon sa mga bagong mga kwan, no? So, pakakawalan siya. Yun po ang Book of Revelation. So, pakawalan siya, i-deceive na naman niya yung buong mundo. Then, that will lead to the great white throne judgment. So, maintindihan na naman sa Revelation yan, no? Mga minamahal. Pero at any rate, yan, no? The great dragon, no? So anyways, mga minamahal, balik tayo dito. Ano ba talaga yung mensahe, Pastor? Okay? Kasi dapat mahuman ko sa mga, okay lang to mahuman ko ng mga alas 11. Okay na? Eto na. So after the signs were given ng Ginoong Jesucristo, nag-remark ang Ginoo dito sa chapter 24 pa rin, ha? Sino kaya ang talagang nasa puso niya, pagbalik niya? Baka sabihin natin, number 1, Israel. Dito, may puso ang Diyos sa Israel, pero ang number 1 na pusuan ni Ginoong Jesucristo, dili ang Israel. Ito based sa Bible, ha? Dili sa ako. Gikan, no? Verse 45, okay? Ito, simulan na muna natin, verse 40. Simulan natin chapter 24, verse 42, sis. Ayan, 24, verse 42. So, after all the signs nangyari na, then there will be a sign in the heaven. Watch therefore, for ye know not what hour your Lord doth come. So doon pala, wala pa yung mga internet, may .com na pala noon. Ano? But know this, that if the good man of the house, or that's the tenant or the servant, kita to, no? Mga servants. If the servant of the house had known in what watch, that's called the English term for time. Kung alam nila yung oras the thief would come, he would have watched and would not have suffered his house to be broken up. Therefore, be ye also ready, for it such an hour as you think not the Son of Man cometh. Yan, okay? Ito na. Mga kapatid, dito natin tatapusan sa 45. Hindi pa tapos yung mensahe, ha? Hindi pa. Meron pa ako yung mga ibababa. Sandali. Itapos ko ito ng eksaktong 11. Who then is a faithful and wise servant? Yan ang sabi ni Lord. So the Lord Jesus is excited sa return niya na maabutan
Pastor, di ba ang dating ni Kristo, makipaggera di diretso siya? Well, ang gera, kanino niya binigay ang gera? Kay Michael. Prince of Peace man ang Ginoong Jesucristo. Paano niya wawasakin yung mga demonyo dito sa lupa? Base sa Thessalonica, no? Mga kapatid, sa 2 Thessalonians, kapilido ko to, kapamilya ko siguro to sila. Okay? Sa chapter 1, automatic, ang mga antikristo, ang mga kontra, mga kaaway sa Panginoon, automatic, ma-dissolve sila sa tindi ng presensya, ng power, ng glory ng Ginoong Jesucristo, whom He shall destroy by the brightness of His coming. So, masyadong matindi yung brightness ni Christ. Oo, yung araw nga, di tayo makadiretsyung ganyan. Lalo pa yung glory ng Panginoon. No? Para masigurado, para mabasa natin. Atin lang yung bigay ko na. Mas maganda kasi, maganda ang church na nagabasa sa Bible, no? Praise the Lord. Okay, at tingnan natin anong 2 Thessalonians chapter 1, no? Praise the Lord. Sa 1 Thessalonians, pinaliwanag na comfort na to, hope natin ang pagbalik ni Christ. Dito sa 2 Thessalonians chapter 1, ito yung sinabi. Ano? Okay, simulan natin sa verse 6. Kinomport ni Paul ang mga Kristiyano, mga Kristuano na mga nag-undergo sa mga problema sa buhay. Sino dito yung walay problema sa buhay? Tumayo daw. Wala. Kita tanan. Praise the Lord for the challenges. Call it challenges. Okay? So, sino ang panalo? Ikaw na. More than conqueror ka na eh. Dalawa lang naman yan eh. The champion and the challenger. So, ito mga trials natin, mga challenger, ito, hinahamon tayo. Hindi ka na dapat matalo kasi champion ka na. You are more than a conqueror. Gusto na agawin yung crown sa iyo. Kaya nga sabi, hold fast. Hawakan mong mabuti ang corona mo na hindi maagaw. Panalo ka na, pinanalo na natin yan eh. Okay? So, pero hindi ibig sabihin, wala tayong mga sorrows, no? Seeing it is a righteous thing with God to recompense. Matuwid na gawin ng Ginoo, ng Diyos, na gantihan, to recompense tribulation to them that trouble you. Gagantihan ni Lord yung mga espiritu na kanang mga nagakuha, no? And to you who are troubled, yan. To you who are troubled, rest with us. When the Lord Jesus shall be revealed from heaven with His mighty angels, okay? In flaming fire. Woo! Sabi. Wow, grabe. Kaya siguro maliwanag na maliwanag. Maapoy. In flaming fire, taking vengeance on them that know not God and that obey not the gospel of our Lord Jesus Christ. Italo natin, sister. Sa chapter 2, same book, ha? Chapter 2, same book, verse 8. Verse 8 verse 8 ba? 1:8, 2:8. And then shall that wicked be revealed, whom the Lord shall consume with the spirit of His mouth. That's the word of God, amen? And shall destroy with the brightness of His coming. So grabe gid kayo ang tindi ba ng glory. He will come with great power and great glory. Pero ano nasa puso ni Lord? Pakipag-away sa Antikristo? Hindi. Ang nasa puso ni Lord, iniisip niya yung mga servants niya. He comes for the harvest. Kinsa ang Lord of the harvest? Si Jesus man yung Lord of the harvest. Hindi ako pupunta dyan nung una kong pagpunta, it was sowing season. Tanim. No? Tanim ang Panginoon nung una niyang pagpunta dito. Pero ang second coming niya, dili siya magtanim. Harvest na. Diba? The end of the world is harvest. Okay? So, ngayon, sino ang mga ina-expect niya dyan na makakaharap niya? Hindi yung mga trabahantes dun sa bukid. Kita. No? So, ang sabi dito ng Panginoon, sino yung tapat at matalinong servant na pagdating ng Panginoon, yan, verse 45, kanang ko ano,
Sige, pwede mo iikwan para masanay ang dila ko. Isibuano mo pa. Di ba? Di ba, Sister Susan? Yung Sister... nalimutan. Sister Aida. Sino ba Sister Susan? Sa dami na napupuntahan ko na. Oo nga. Verse 45. Who then is a faithful and wise servant whom his Lord has made ruler over his household to give them meat in due season. Verse 46. Blessed is that servant whom his Lord, when he comes, shall find so doing. Kaya nga, susunod na dyan yung chapter 25. Kasi karugtong pa rin yun. Ang chapter 25, Pastor Rick. Yun na yung shortcut doon sa Matthew 7:20, 21, 22. Na not everyone who calls unto me, Lord, Lord. Kasi dito, nagbaba na si Kristo ng mga tungkol sa servant. Puro ang coming niya is about the servants. Kasi servant. Hindi ko na binasa hanggang dito sa mga susunod na verses nito, puro servant na yan. So, dalawang klaseng servant. Meron pong wise at meron ding foolish at wicked. So, wicked, foolish, either way. Ano po? Now, inalaborate pa ito ng Ginoo diri sa Matthew 25. So you have the wise virgins na meron silang dobleng oil, lana. Doble yung anointing nila. May reserba sila, may reserba. So parang sinabi dito, kita tanan, makaka-experience kita ng time sa, tama bang Bisaya na ako, na dugay? Mataas ba? Matagal ba? No? Dugay-dugay gud ka taas ang kanta paghintay na to, no? Antukin ang lahat, maantok, ano? Makatulog. So makaka-experience tayo na para bang darating pa ba talaga si Lord? Tinuod ba itong mga pulong sa Ginoo na kuan? Para bang sa taas-taas ba? Tagal gud kayo ng kuan paghintay na to, no? Maka-experience tayo niyan. Pero para sa sabi ni Lord, mayroong mga manghihina dito. May mga manghihina, mayroon na mag-give up, mayroon na kanangkuan kayo. Wala na sila i-reserba. Ang dati nilang taas na light, tumina na. Karon, sa dagan ng mga simbahan na ako na pinupuntahan, ayan naman ang mga sumbong sa akin ng mga amigo ko na mga pastor. Ganon, sabi nila, talagang ang hirap itong panahon natin ngayon, pastor. Kagabi nga, nakapanood nga din ako kahit yun sa dating daan, nakapanood ko na nahirapan din sila karon. Nahirapan din sila ba? Kasi yung channel doon sa TV, doon sa hotel ni Pastor Dodong, sabi ko, wala, tingin mo sa salida, nandoon. So sabi niya, struggle din tayo ngayon kasi ang tao para nanawa na daw, marami daw tao ngayon nanawa na sa daghan ng mga fellowship, sa daghan ng mga churches, sa daghan ng mga doktrina, sa daghan ng mga religion. Tapos, ang iba pa, parang namantsahan sa corruption. Ang mga tao karon, especially yung mga next generation, ano na ba ang generation ngayon? Sige, ang side generation na nato karon? Cellphone generation. Nagulat ko, Sister Aida, siguro kayo baby boomer generation ang tawag sa inyo eh. Mga 67. Ako 70s, parang generation X. Tapos, may millennials, may Gen Z. Alam niyo ba ngayon, pinaka-latest, nagulat kaya ako na anay Alpha generation, yes. Sa Alpha, so bago na. No? Kailan kaya to? Parang 2010 onwards. May tinawag na silang Alpha. So, parang nag-cycle na gano'n. But anyways, sa ngayon, parang wala na masyado, no? Wala nang kwan. Mag-evangelize ka dyan sa una ba? Nasubukan mo ba ito, Sister Aida? Yung dekada 80. Bawat barangay, maglagay ka lang dyan ng pulpito, mag-preach ka dyan, may mga tao. Karon di naman ito effective. Sa una, dekada 80, 70, 80, hanggang 90. Mayroon pa kami mga krusada. Ipasarado pa yung barangay. May makinig pa, may maminaw pa karon kahit dyan sa plaza. Parang good luck. Unless na band player ka. O mag-show ka dyan ng mga K-pop, no? Pero pag ka nga
Paminaw mga igsoon, kani ang pulong sa Ginoo na wala ka, parang wala na, parang nagpasan ka lang, para kayo maingay sa palengke na 5-5-20, gano'n, di ba? Hindi na siya pinapansin ngayon. Oh, ngayon ang soul winning talaga, personal. Effective ngayon ang personal soul winning. Hindi na yung mga public crusade. Natapos na yung panahon na yun. Parang alaala na lang. Sana maulit muli. Wala na, hindi na kinakuan. So iba na kasi ang mga tao ngayon eh. Siguro evangelism ngayon, yung mga Gen Z dito, mga millennials, Gen Z, matuto talagang gamitin ninyo ngayon. Baka mawari ko, ang evangelism ngayon via Facebook o social media. Pero gamitin nyo sa evangelism, ha? Kasi pwede din gamitin ng Diablo yan. na yung mga sexy diri, na kanang kwan, meet up ta. Kaya hindi ako nag-Facebook eh. Ako lang binigay yung Facebook sa kanang kwan para walay problema. No? Marami din tukso sa social media. Tinood diri. Tinood. Pati nga ang kriminal ngayon dyan eh. Pag lumabas ang kriminal ngayon, planado na. Kaya naaralan ka na sa social media. Hindi sa una ba na, bahala na kung sino yung una makita natin ha. Ngayon, sure na. Ito pala, dito pala siya. Kaya may mga location na, di ba? May mga hotspots na itong mga kanangpan, di ba? So, yun. So, gamitin natin ngayon yung mga modern means to win souls. Amen. To share the gospel. Kasi hindi natin alam kung kailan, hanggang kailan na lang tayo eh. Wala nga naman magbayad kayo ng TV broadcast. Mabuti nga, libre na ang Facebook, di ba? Kaya tayo makakanang mga live streaming. Praise the Lord. Amen ba? Now, tatapusan ko na po ito dito. Ano yung 3 na dapat nating gawin para sa pagdating ng Panginoon, fruitful tayo? Kaya gusto ng Ginoo na maging productive tayo eh. Now, isa sa mga parable dito na nakakatakot, hindi lang yung wise and foolish virgins, but the parable of the talents. Okay? Yung talents ba? Ito, mga last 10 minutes na to, promise, last 10 minutes. Sa isa, binigyan siya ng 5. Sa isa, binigyan siya ng 2. Sa isa, binigyan siya ng 1. Diba? Ang 5, pagbalik sa Ginoo, 10 na. Sino ba hindi masayahan doon? Diba, Sister Aida? Pinahiram mo to ng, pahiraman kita ng kapital. Pinahiraman ni Sister Aida ng 5 million. Pagbalik niya, kanina, 10 million na diretso. Wow! Diba? Happy na tayo dyan. Nag-interest. No? Yung 2, nagiging 4. Yung isa lang. Wala pa. Yun ngayon ang i-troubleshoot natin. May 3 katangian po dito para tayo sure na ma-rewardan. Ang sabi lagi ni Lord, pag magdating ang Panginoon, lagi niya sinabi, "Behold, I come quickly, and my reward is with me." Ang coming ni Kristo, hindi puro judgment. In fact, ang coming niya is more on rewarding. Ako i-assess, kumusta ang imong performance bilang servant nako. Yun man siya excited. The harvest man ang excited. Ang Panginoon excited sa harvest, hindi sa pagpatay doon sa mga antikristo. Mamatay sila automatic kay kusog yun kayo ang glory ng Panginoon, mamatay sila automatic doon. Pero ang excitement ni Kristo dito, yung accounting time, kita ba, will all stand accountable sa Ginoo. Each one. Wala tayong magkuhan ha. Hindi ipatawag na, oy, Hosanna family. Kita tanan. Hindi ta magsama-sama. Yun lang ang nakakalungkot. Solo-solo. Kita naharap sa Ginoo. Si Brother Roderick. Si Brother Puro. Si Brother Pastor Dudong. Si Sister LB lang. O kana. Wala tayo. Pamilya nga Tisalona. Hindi. Isa-isa. Each individual. Each man shall give an answer. Di ba? So, kita tanan to ha. Kita. Individual. Tama ang sabi ni Sister Aida. Now, paspas na to. 1. Sabi ng Panginoon, ano yung dapat nating isipin sa word na faithfulness? I will just, kay multi-ikuan man itong parang
mataas, pero I will just share with you dalawa about faithfulness. One is about commitment. When a person is committed, sure good, pasado siya sa faithfulness. Amen? Okay. Pastor, okay naman itong member na to. Bakit? Puro comment siya, comment. Yan ba? Commitment yun. Hindi po commentator to pag puro komentaryo. Ang commitment, hindi komentaryo. Ang commitment, kanang rain or shine, good or bad, good times, bad times, bahala na, may tao o wala, nandito ako. Di ba? May tao, I'm not pleasing you, I'm not pleasing Pastor Dodong, I'm not pleasing Pastor Roderick, I'm not pleasing anyone, I'm pleasing the Lord. Anyone who will serve the Lord must learn to please God and not to please men. You cannot serve the Lord by pleasing men. Ay, totoo, tinood. Galatians, pa-check daw na to. Okay? Ano, tapusan ko na ba? Ayoko pa matapos eh. Walang nag-aiming ka rin Okay? Galatians po. Ito yung sabi ni Apostle Paul, verse 10, 1:10. 1:10. Galatians 1:10. For do I now persuade men or God? Si Peter, ganito din kaya tumapang si Peter Or do I seek to please men? For if I yet please men, I should not be the servant of Christ. Kung ako i-please ko katanan, dili ko gud ma-fulfill ang will sa Ginoo. Kaya dili i-take ng tanan ang gusto ng Panginoon. You cannot please everyone. May mga tao na, yes, pastor. Mayroon sabi na, no. Diba? So ready ka sa ganon. Tandaan natin, ang number 1 na ipaentrahan sa Ginoo ay ang those who do the will of my Father shall enter. So seek to please God, dili ang tao. Kay dili man ang tao ang makaupo doon sa white throne na, oy, ikaw pasok ka, kay napautang mo ko, promoted ka na pala. Biruin mo na sa lupa, nang utang ka lang sa akin, ngayon judge ka na. No, hindi man tao yung uupo doon, Diyos. Amen? So, that's commitment. Commitment is opposite ng compromise. You don't compromise. Hirap, no? 2, another secret sa mga successful na mga tao, either family, business, or ministry, is also, you understand your priorities. Amen? Pag mess up, dili tamayo ang prioridad. Kahit mga dili importante, napasingit nato sa mas importante, dangerous yan. So pagka matimbang, kaya nga timbangan, no? I-weigh na to. Kani. Ito talaga, ito mahalaga. Tapos biglang may extra, sumingit na emergency. Unless na very important yung emergency. Kung pero may mga pakyut lang ng jablo, sabihin, dili yawa, Kani, ang akong i-prioritize. Amen? So, dyan lang, ako lang i-break down, no? Kay daghan man to, all-inclusive word man tong word na faithful. Kung maintindihan natin ang word na commitment saka ang priority, maintindihan natin, makapasok tayo sa faithful ta. Diba? Amen? Okay. Pagka ako lang isampulan na, laging, yung mga mister dire, pag hindi mo mabigyan ng panahon ang misis mo, laging ka nawala, ano man ang pakaramdam ng misis? Neglected. Tapos bandang uli, nagbigay ka na ng mga, kumbaga, ay, pag-ayo ha, ako na tagaan ka ng disconnection notice. Kanang kuwan ba? Diba, para bang di ka maayos ha? Sabay, wala yung disconnection notice, no? Pero minsan, mayroon ko makita mga Christian doon sa mga napuntahan ko. Naging martir na asawa, naglagay na yun na, I already have the legit means for filing a divorce. Wow, Christian no? No mentioning of names. Doon sa akong membro na isa, sabi niya, kasi nga, neglected na siya. So, ganun na mangyari. Pagka, either way, pag hindi mo pinariority, even sa education, di ba? Magiging
cum laude, valedictorian ka kung binaliwala mo ang pag-aaral. Di ba? Sakto, option lang. Huwag mapilitan. Kinakailangan po marunong tayong mag-priority. Kahit sa business, pagka puro katapon ng pera, gala-gala, laag-laag, gala-laag, sige gawas ang pera, pinabayaan mo ang trabaho, what do you expect? Di ba? These are practical kanang kwan, no? So, commitment and priorities. Then, wise. Sabi sa Panginoon, wise. Wise are productive. How will you define a wise person? Dili yung daghan ng mga libro. Sa Biblia, wisdom is equality of the heart and the mind of the person. Kung na siya right attitude, wisdom comes from God. And para maayo ang wisdom nato, kay earthly wisdom versus heavenly wisdom, para makuha natin ang wisdom sa Ginoo, we need to exercise reverential fear. For the fear of the Lord is the beginning of wisdom. Kung naakabay tagahan na marespeto sa Panginoon, kahit wala nakakakita wala naman tao, walay tao, meron tao. Isipin natin, lagi nakatingin sa atin yun. Kumusta ka, anak? Di ba, tinanggap mo ako as Lord and Savior? Sana ako nakatingin lang doon sa taas. Di ba, ano yung sinabi natin nung nag-pray tayo? Lord Jesus, come into my heart. So, nandoon na si Jesus, pasok tayo, Lord, sa bar, ha? So, wala na tayong excuse. Kasama natin si Kristo, Nandiyan si Jesus sa puso natin. Pumasok tayo kung saan yung pasokan na hindi dapat natin pinasukan. Wala na tayong excuse. Tinanggap mo si Kristo. Nandiyan siya sa sulod na imong kasing-kasing. Mabuti pa nga siguro yung nakatingin yung Diyos sa taas. Kasi paminsan, baka makapal yung bagyo, di ko na nakita yung anak ko. Kaya yung iba pala, sumisimple pag may mga tropical depression, low pressure area, may super typhoon. Bakit? Ako i-schedule lang ang date ko doon sa ako makananggan. Kaya dili makasilip ang Panginoon. Kaya kapalang. Pero hindi Ang Panginoon nasa puso natin. So kahit saan pumunta, dala mo si Lord. Amen? Okay, last na po. Yan, ako na i-close ang Bible So you have wisdom, you have kanang faithfulness. But what made itong stupid, sabi ko na stupid mo. Stupid og yun ka ni. Yung last, ikaw, kumusta ka? Sabi niya, pwede naman sabihin, Lord, sorry, no? Lord, sorry, isa lang nung umalis ka, isa pa rin nung dumating ka. Sana ganun na lang ba? Na makita natin na ang guilty, ito yung maraming isinabi na out of context. Kinukumusta lang yung pinigay sa kanya, pero ang sagot niya, marami. Ito yung sinabi niya. Okay. Ano ba yung sinabi niya? Haba, pinakakwan. How are you? Yung 1 talent, verse 24, Lord, I know thee. Wow, grabe. I know thee. Kilala kita, Lord. Ang kinukumusta yung pina-entrust ko sa'yo. Hindi ko tinatanong kung kilala mo ako. Kilala ko kayo, Lord. Na ikaw ay isang matigas na tao. You are a hard man. Reaping where you have not sown and gathering where thou hast not strawed. Negative yung pagkakilala niya sa Lord ba? Parang inis siguro ito sa Panginoon. Sa salitang ganito, parang inis Di ba? Parang wala man lambing, nice to see you again, Lord. Pero ito, di binanatan na kay Lord, kilala kita. Tigas ka na tao. Hindi ko gusto yung ginagawa mo para bang naanin mo yung hindi naman mo tinanim, ganyan. Okay lang to Tapos verse 25, I was afraid. Yun. Dahil sa kanyang maling pagkakilala sa Diyos, yun na nangyari. I was afraid and went and hid your talent in the earth. Lo, there thou hast that is thine. Tama lang na ibalik sa iyo, yun sa iyo lang. Parang ganun. Hindi na dapat mag-interest, manguha pa tayo sa iba. Binaon ko lang sa lupa. Grabe. Di nagkamatigasan na. Alam niyo na nangyari. Nagalit yung Panginoon. And the Lord answered and said to him, thou wicked and slothful servant, kana. Yan. Now, ano ba yung failure nito? Bakit siya
unproductive, unfruitful, wicked. Simple lang po. Sabi ni Lord sa kanya, ikaw ay wicked at slothful. Ibig sabihin ng wicked at slothful ay masama at tamad ka. Slothful, tamad. Okay? Tapos, ano ang mali nito? One, maling pagkakilala. Pag mali ang pagkakilala natin sa Ginoo, mali na din ang lahat susunod yan. Pag sa simula, mali. Huwag ka nang umasa na ayo pa ang katapusan. Pag sa simula pa lang yun, mali na yun tanan. So, dapat tama yung pagkakilala niya, yung relationship niya sa Lord. Kaya siguro, si Lord din, to be fair, isa lang ang binigay sa kanya. Kasi sabi sa Bible, binigyan sila base din sa pagkakakilala ng Lord sa kanila. Amen? So, kilala na ni Lord. Sabi ko, alam ka naman, bigyan ko tong dishonest na to ng, alam mo na dishonest, bigyan mo pa ng 100,000. Hello, are you with me? Kung alam ninyo na loko, bigyan nyo ng malaki. Hindi nyo bigyan ng malaki kung alam nyo loko. Dahil ano ang mangyari? Sigurado, ang resulta, loko din. Okay, yun. So, yun, mali. Tapos, because of that, instead of faith, instead of the right fear of the Lord, pwede ba may fear of the Lord dito? Takot siya kay Lord? Hindi talaga ito tamang fear. Ito yung takot na, hindi tamang takot ba? Yun lahat ng galaw niya, alam niyo yan tayo, mga kapatid, tapusan ko na to, hindi tayo maka-evangelize, hindi tayo makagawas, hindi tayo makashare. Never mind the word preaching and teach. Even siguro ako, normal na Christian, I'm not comfortable with the word preaching and teaching kung hindi ako talaga pastor. But yun sabi ko nga po, we are all evangelists. And we are all disciples of love. And a disciple of love is, he knows how to care, he knows how to share. A disciple of love is a caring and a sharing person. So the best way to do is, don't preach, don't teach, share. Sarap pakinggan pag share ba? Share God's love, share God's goodness, share the gospel. Wala yung fear. Kaya minsan, ayoko magpunta dyan. Takot ako. Nahihiya ako kasi madalagay, di ba? Yung mga fear na baka hindi tayo makasalita, fear na baka tayo ma-persecute. Yung mga fear. Fear brings torment. Yun ang sabi ng Bible. But if we are burning with love, yung love natin sa Panginoon, that will destroy fear. Okay, so praise God. Nawa kita tanan na panalaginan sa pulong, no? So let's all prepare. Let's all get ourselves ready. I cannot tell, not even myself, hindi ko alam kung kailan babalik ang Ginoong Jesucristo. But wala na tayong hinihintay na signs. Nandyan na tanan. I will just have to prepare my heart. Amen? Kaya gusto ko, biruin mo, taas na. Ilang taon na ba ako? 12 years old ako nag-preach. 40 plus years na. Tapos, 40 years ka na nag-serve sa Ginoo. Tapos, sirain ko lang. Sayang ba? Diba? So, yung mga matagal na nagsaserve kay Lord, wag manlamig. Amen? Tuloy-tuloy pa. Don't retire. Refire. Fire up. More oil. More oil. More oil. Renewal. Revival. Kung walay renewal, walay revival. Always ask God to renew. Okay? Tindog kita tanan mga igsoon. Tayo maampo, no? For closing, ato i-bless. Kung meron kang mga... Sino dito naniwala na ang Panginoon natin is God of miracles? Amen? Do you believe na every time kita na nasa bahay ng Panginoon, sa presensya ng Panginoon, miracles happen? Amen. Because He is wonderful. Father in heaven right now, we thank You for the Word. We thank You for the Word of God. Lord, na sabi nga ninyo, Panginoon, kami na mga faithful, yung mga natitira, yung mga remaining, because You have chosen and ordained us to be fruitful, merong proseso na sometimes mahirap maintindihan ng isang branch. Kasi alam lang namin, yung mga hindi namunga, pinutol ninyo, pero may isa pa rin na binanggit doon, yung sanga na namumunga ay pinuprune ninyo. And yung pruning, Lord, ay hindi man komportabling no? Hindi komportabling karanasan pag kami pinuprune ninyo because You cleanse us, You purify us, You chastise us, Lord. You make us pure. Sabi nga ninyo, whomever the Lord Father loves, He chastens.
So we are willing, Lord, kung we thank you, kung minsan, Lord, nakukorektahan nyo kami, the purpose is para kami lalo maging fruitful and productive. Salamat, Ginoo Jesucristo, na you are in charge, that you are in control of our lives, and you are faithful lording us, Panginoon. Na sa weaknesses namin, kayo ang aming strength. Thank you for sustaining us with grace. Thank you for the miracles na ma-experience ng inyong mga anak sa araw na ito, na kung ano man yung mga pinagdadaanan namin, mga trials sa paghihintay, the Lord is always present to deliver us. He will deliver us from days of trouble. Lord, yan ang pangako ninyo. You will satisfy us with long life. You will continue to increase new things, wonderful things, anointing of the Spirit, passion for Christ, the love of Jesus, the joy of the Lord. Panginoon, increase our faith. Kung meron man dapat tanggalin sa buhay namin, remove all the negatives, Lord. Remove all the blockages. Remove all the obstructions and obstacles so we can continue to glorify you, Father. Salamat, Lord. Preserve us. Thank you for this wonderful, blessed family church. Salamat sa Usana family. Salamat sa 7A. Salamat sa leadership ni Pastor Dodong, Panginoon, at ni Sister Aida. Salamat sa mga elders. Salamat sa worship team. Salamat sa intercessors. Salamat sa mga fathers, sa family in Christ. Salamat sa tanan ng mga miyembro, Panginoon, na rain or shine, hindi sila naapektuhan kahit maputik. They will come serving you with joy and gladness. Lord, let them, Panginoon, sa pag-alis nila sa paggawas, dala ng tanan ang mga bago at saka mga sobra-sobra na mga grasya at saka mga panalangin, Panginoon. Lord, thank you. We are blessed. Spiritual, physical, psychological, sa mind, sa heart, you will preserve us until the coming of Jesus Christ. All the glory goes to you, Father, in Jesus' name. Amen and amen. God bless us.